A day in my life as a student dito sa South Korea. Level 1 na nga pala ako sa KIIP at ngayong araw din ang unang araw ko sa level 1. Siyempre alam ko naman na medyo mahirap na ang lesson sa level 1 pero siyempre kailangan kong matuto kaya nag-aaral ako. Wala din naman kasing gagawin kapag day off kaya para hindi mabagot ay mas maigi pang mag-aral na lang ng Korean language. Isa pa napaka-useful talaga ng Korean conversation sa araw-araw since ito yung language nila so kaya tayo na yung mag-a-adjust. Medyo maaga nga ako dumating sa Ansan. Di naman ako excited, no? Wala pa ang katakot-takot dito sa Ansan Market. Kasama ko din pala si Jolly Macdo. Level 2 na siya sa KIIP at siya din ang nag-register sa akin para makapag-aral. Tumambay nga muna kami sa may park dahil nga ang aga namin dumating. Almost 1 hour pa kasi bago mag-umpisa ang klase. Kaya tumambay muna kami. Siyempre bago tayo pumasok sa loob ng klase ay outfit check muna tayo. Sa loob kasi ng klase ay madaming mandirigma. Medyo masakit lang sa ilong tapos ang tagal pa maubos. Nag-start na din ang teacher namin sa pag-check ng attendance. Bali yung teacher ko nga pala ng level 0 ay siya din yung teacher ko ngayong level 1. Ang first lesson nga pala namin ay tungkol sa greetings or insa in Korean. Ano-ano nga ba ang mga common greetings na ginagamit sa araw-araw na paipag-usap dito sa South Korea? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ibig sabihin, hi or hello. Manaso 반갑습니다. Manaso 반갑습니다. Ibig sabihin, nice to meet you. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Ibig sabihin ay goodbye. Katulad din ng 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Madali lang naman tandaan dahil ito madalas ang maririnig mo sa araw-araw na paipag-usap. Kung sa level 0 ay more on alphabet ang pinag-aaralan, dito sa level 1 ay ang subject marking participle o yung dinadagdag sa isang salita. Very specific kasi ang Korean conversation lalo na kapag nakipag-usap ka. Walang shortcut dito. Paano nga ba gamitin ang eyeyo at yeyo? Ito ay ginagamit sa pagsabit ng pangalan at mga bagay. Ang eyeyo ay dinudugtong kapag nagtatapos sa consonant ang isang salita at ang yeyo naman ay dinudugtong kapag nagtatapos sa vowel ang isang salita. Halimbawa, 최선이에요? 네, 최선이에요. 라오만이에요? 아니요, 잠시도예요. Kung napapansin nyo dito sa Jason이에요, ang Jason ay nagtatapos sa consonant, kaya ang idudugtong natin ay iyeyo. 최선이에요? 네, 최선이에요. 라오만이에요? 아니요, 잠시도예요. Dito naman ang jamsido ay nagtatapos sa vowel, kaya ang gagamitin natin ay yeyo. Nakakalito lang sa una pero kung aaralin mo ay panigurado makakuha mo din. Gamitin natin ang iyeyo sa kayeyo sa example. Alright? Erume mo yeyo? Erume mo yeyo? Ibig sabihin, what is your name? Irum. jamsido. jamsido yeyo. Ramen iyeyo. Ering 이에요. 라홈은 이에요. 제이슨이에요. 박민수예요. 박슬기예요. Alright? Pinag-aralan din namin ang un sa kanun. Saan nga ba ito ginagamit? Ito ay dinudugtong sa pangalan ng tao o sa topic na pinag-uusapan. Ang un ay dinudugtong kapag nagtatapos sa consonant. At ang n naman ay dinudugtong pag nagtatapos sa vowel. Halimbawa, 박슬기는 초등 학생이에요. 박설기는 한국 사람이에요. Kung napapansin nyo yung 박설기 ay nagtatapos sa vowel, kaya ang gagamitin natin ay 는. Next example naman ay ang kung paano ginagamit ang 은. 라멘은 학생이에요. 라멘은 Egypto 사람이에요. Kung napapansin nyo yung ramen ay nagtatapos sa consonant, kaya ang gagamitin natin ay 은. Kasama din sa lesson ang esoyo at kung paano ginagamit ang i at ka bilang connector sa isang salita. Halimbawa, 여기는 어디예요? Kapag narinig natin yung 어디예요, ito ay tumutukoy sa lugar. Kaya ang gagamitin nating connector ay esoyo. Halimbawa sa picture, 화장실에 있어요. 거실에 있어요. Alright? Kapag narinig naman natin yung 뭐가 있어요, ang gagamitin nating connector ay i or ka. Ang i ay ginagamit kapag nagtatapos sa consonant at ang ga naman kapag nagtatapos sa vowel. Like for example, 거울이 있어요. 수건이 있어요. 유지가 있어요. 시계가 있어요.
소파가 있어요. 에어컨이 있어요. 알았지? Ang hirap pala magturo no? Pero syempre gusto ko din na matuto kayo kahit paano. Malay mong maging interesado ka sa pag-aaral ng Korean. E di may guide ka na, kahit paano, di ba? Around 6:30 nga ng gabi ay tapos na ang klase kaya uwian na. Medyo nakakalito lang sa una pero once na mag-enroll kayo sa mga Korean language training, ay panigurado akong maiintindihan nyo din yung lesson ngayon. Paano ba yan hanggang sa susunod na klase? Annyeong!